Ang istorya ng hari na naging kaaway ng Diyos. Si Haring Saul ang unang pinili ng Diyos na maging hari ng Israel. Subalit paano nga ba nangyari na ang taong pinili at pinahiran mismo ng Panginoon ay naging kaaway niya? Sa makatuwid si Saul ay taglay lahat ng katangian upang maging dakilang pinuno. Pero sa halip na tumindig, ang kanyang mga maling desisyon ang nagtulak sa kanya sa kapahamakan. Siguradong magugulat ka pag nalaman mo na siya mismo ang humingi ng tulong sa isang mangkukulam. Pero ano ba talaga ang sumira kay Saul? At anong aral ang iniiwan ng kanyang buhay sa ating lahat na nagtatangkang makinig o balewalain ang tinig ng Diyos? Kung gusto mo ang ganitong klase ng content, ay huwag kalimutang like ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bago naming uploads. Tara, at ating alamin ang istorya ni Haring Saul, ang haring pinili ng Diyos at kalaunay naging kaaway niya. Bago si Saul, ang Diyos mismo ang naghahari sa Israel sa pamamagitan ng mga hukom. Ngunit nagsimula ng mainggit ang bayan sa mga kalapit na kaharian. Sa aklat ni Samuel at kanilang sinabi sa kanya, "Narito, ikaw ay matanda na at ang iyong mga anak ay hindi lumalakad sa iyong mga daan. Ngayon nga'y lagyan mo kami ng isang hari upang humatol sa amin gaya ng lahat ng mga bansa." Subalit binalaan sila ni Samuel. Ang isang hari ay magpapataw ng buwis, kukuha ng kabataang lalaki para sa digmaan at maghahari-harian sa kanila. Pero matigas ang kanilang ulo at sa kabila ng babala pinayagan sila ng Diyos, hindi bilang gantimpala kundi bilang pagsubok upang ipakita kung ano nga ba ang tunay na laman ng kanilang puso. Kaya naman pinili ng Diyos si Saul, isang binata mula sa lipi ni Benjamin, ayon sa aklat ni Samuel, at siya'y may isang anak na lalaki na ang pangalay Saul, isang bata at makisig. At sa mga anak ni Israel ay walang lalong makisig na lalaki kaysa kaniya. Mula sa kaniyang mga balikat at hanggang sa paitaas ay lalong mataas siya kaysa sino man sa bayan. Kaya't madaling nahulog ang loob ng bayan sa kanyang pisikal na anyo. Ngunit sa kaharian ng Diyos, ang pamumuno ay hindi nakabase sa itsura, kundi sa puso. Sa aklat ni Samuel, pagkatapos kumuha si Samuel ng lalagyan ng langis at ibinuhos ang langis sa ulo ni Saul. Hinagkan niya si Saul at sinabi, "Ang Panginoon ang pumili sa iyo na mamuno sa kanyang bayan. Ngunit hindi sapat ang pagpapahid. Ang tunay na katapatan ay nasusukat sa pagsunod." At sa unang sinyalis pa lang nakita na ang kahinaan ni Saul. Sa araw ng kanyang opisyal na proklamasyon bilang hari, nagtago siya sa mga bagahe. Isang hari na takot sa responsibilidad. Pero hindi ito agad nakita ng bayan. Tuwang-tuwa sila sa bagong haring hiniling nila. Hindi nila alam, kasabay ng kanilang katuwaan, ang darating na kabayaran ng isang desisyong hindi kalooban ng Diyos. Hindi nagtagal sinalakay ni Nahas na Amonita ang Jabesh Gilead. Ang kondisyon ng pagsuko? Dukutin ang kanang mata ng bawat mamamayan. Walang sapat na hukbo ang Israel. Ngunit dito muling ipinakita ng Diyos ang kanyang habag. Napuspos si Saul ng Espiritu ng Panginoon at sa unang pagkakataon, matagumpay niyang pinamunuan ang Israel laban sa kaaway. Sa Gilgal, muli nilang pinagtibay ang tipan sa Diyos at kinilala si Saul bilang hari. Ngunit tandaan, ang tagumpay ay hindi palatandaan ng habambuhay na katapatan. Minsan ang pinakadelikadong sandali ay hindi ang pagkatalo, kundi ang tagumpay na nagtutulak sa taong umasa sa sarili, imbes na sa Diyos. Dumating ang mas matinding pagsubok, ang banta ng mga Filisteo. Nagtipon ang kanilang hukbo, libu-libong kawal, kabayo at karo. Sa takot, nagtago ang mga Israelita. Habang naghihintay si Saul sa Gilgal para sa pagdating ni Samuel, ang tanging may karapatang maghandog ng alay sa Diyos, naubos ang pasinsiya niya. Dahil sa pagkaantala at pagkalat ng kanyang mga sundalo, siya na mismo ang naghain ng alay. Sa paningin ng marami, tila banal ang kanyang ginawa. Ngunit sa mata ng Diyos, ito'y malinaw na pagsuway. Hindi tungkulin ng hari ang mag-alay.
ito'y para lamang sa mga pari. Pagdating ni Samuel, mariin ang kanyang salita. Magtatanghal sana ng matatag na kaharian ng Diyos sa iyo, pero dahil sa pagsuway mo, babawiin na ito sa iyo. Pinili ng Diyos ang isang taong may pusong tapat sa Kanya. Isang napakahalagang aral, hindi kayang palitan ng sakripisyo ang pagsunod. Ang Diyos ay naghahanap ng mga pinunong may buong pagtitiwala at hindi umaasa sa sariling diskarte. Habang nagpapatuloy si Saul sa pamumuno, unti-unti siyang nalalayo sa Diyos. Sa halip na hanapin ang kalooban ng Panginoon, gumawa siya ng mga pabigla-biglang utos tulad ng pagbabawal sa kanyang hukbo na kumain habang nasa labanan. Dahil dito, nanghina ang mga sundalo. Si Jonathan, anak niyang hindi alam ang kautusan, ay kumain ng pulot at muntik ng maparusahan ng sariling ama. Ngunit pinigilan ito ng bayan sapagkat nakita nilang si Jonathan ang tunay na may pananampalataya. Ang puso ni Saul ay unti-unting napuno ng kontrol, takot at inggit at hindi na ng Diyos. Sa huling pagkakataon, binigyan siya ng Diyos ng malinaw na utos, lipulin ang mga Amalekita, pati ang kanilang hari at ari-arian. Ngunit pinili ni Saul na iwanang buhay si Haring Agag at itira ang pinakamagagandang hayop bilang handog. Ngunit sinabi ni Samuel ang isa sa pinakamapangyarihang pahayag sa buong Biblia. At sinabi ni Samuel, nagtataglay kaya ang Panginoon ng napakadakilang pagkatuwa sa mga handog na susunugin at sa mga hain na gaya sa pagsunod ng tinig ng Panginoon? Narito, ang pagsunod ay maigi kaysa hain at ang pagdinig kaysa taba ng mga tupang lalaki. Dahil sa kanyang patuloy na pagsuway, sinabi ni Samuel, sapagkat ang panghihimagsik ay gaya ng kasalanan ng panghuhula at ang katigasan ng ulo ay gaya ng pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at sa mga terap, sapagkat dahil sa iyong itinakuwil ang salita ng Panginoon, ay kaniya namang itinakuwil ka upang huwag ka nang maging hari. At mula noon, hindi na muling nakita ni Samuel si Saul. Ang Espiritu ng Panginoon ay lumisan sa kanya. Sa pagkawala ng Espiritu ng Diyos, isang masamang espiritu ang pumalit kay Saul. Nagdulot ito ng matinding ligalig, depresyon at pagkalito sa kanyang isipan. Habang siya ay unti-unting bumabagsak, lihim namang pinapahira ni Samuel si David, ang batang pastol na may pusong tapat sa Diyos. Dahil sa kagalingan ni David sa pagtugtog ng alpa, dinala siya sa palasyo upang pag-inhawahin si Saul sa kanyang espiritual na paghihirap. Ngunit habang si David ay palapit ng palapit sa Diyos, si Saul naman ay lalo pang lumalayo hanggang sa tuluyang malugmok sa inggit, galit at pagkasira ng isip. Ang kwento ni Saul ay hindi lamang kasaysayan ng pagkabigo. Ito'y paalala. Hindi sapat ang galing, talino o pisikal na katangian. Ang tunay na batayan ng tagumpay sa mata ng Diyos ay ang buong pusong pagsunod. Si Saul ay binigyan ng maraming pagkakataon, ngunit sa bawat pagsuway, pinapatunayan niya kung sino talaga ang sinusunod niya, ang kanyang sarili at hindi ang Diyos. Nagsimula siya bilang hari na pinili ng langit, ngunit nagtapos bilang isang kaluluwang iniwan ng liwanag. Ang kanyang kwento ay panawagan sa bawat isa sa atin. Makinig tayo sa tinig ng Diyos habang may panahon pa.